Patuloy pa rin ang nagaganap na pagtupok ng apoy sa mga magaganda at malalaking kabahayan sa Los Angeles, California na kung saan maraming mga bahay na kabilang sa pagmamayari ng mga kilalang artista at personalidad ang naabo at dinaanan ng rumaragasang apoy na ito at umabot na sa 24 na katao ang kumpirmadong namatay. Sa katunayan ay naghahanda na naman ngayon ang buong syudad sa mas lalong paglakas ng hangin sa mga susunod na araw sa pagdating ng tinatawag nilang Santa Ana winds mula sa southern part ng California at Nevada na maaaring maging mitsa na naman ng mga panibagong forest fire. Sa loob ng isang linggo, hirap pa rin ng mga bumbero na maapula ito at patuloy din ang investigasyon sa pinagmula ng apoy, kung ito ba ay sinadya at kung saan ito nagmula at bakit ang bilis nito kumalat na halos lamunin na ang buong Hollywood pati na ang mga kabahayan na malapit sa karagatan. Bakit nawawalan nga ba ng supply ng tubig ang syudad ng Los Angeles sa oras na pinakakailangan nila? At sino-sino ang mga kilalang artista na naging homeless bigla sa naturang wildfire? Yan ang pag-uusapan natin ngayon dito lang sa Mr. Good Martes, January 7 pa, sinasabing nag-umpisa ang malawakang wildfire sa Los Angeles. Partikular na sa mga lugar ng Palisades, Eaton, Kenneth at Hearst. Tila impyernong nag-aapoy sa galit ang lugar sa lakas ng mga apoy na dinatna ng mga otoridad at mga residenteng mabilis na lumikas. Subalit ang iba ay nagpaiwan upang subukang iligtas ang kanilang mga bahay. Ngunit sila ay nabigo sa sobrang lakas na ng apoy. Ayon sa huling bilang, umabot na sa 62 square miles o lagpas 38,000 acres ang lawak ng sunog na kung saan 12,000 ang mga estruktura kabilang na ang mga magagandang bahay ng mga artista ng Hollywood at 24 na katao ang tinupok ng apoy. 8 sa mga namatay ay mula sa lugar ng Pacific Palisades at 16 sa area ng Eaton. Umabot na rin sa lagpas 100,000 residente ang pinalikas habang mayroon pang lagpas 80,000 na nakastandby para lumikas anumang oras dahil sa panibagong banta ng malakas na namang hangin na maaring magdulot ng panibagong sunog. Sa ngayon, mas malaki na di umano sa buong syudad ng Paris ang lugar na natupok ng apoy sa Los Angeles. Unang nadiskubre ang apoy sa Pacific Palisades kung saan matatagpuan ang karamihan sa mga mansyon ng mga Hollywood star. Sa report, bandang 10:30 ng umaga sila nakatanggap ng ulat noong January 7 na hindi kalaunan ay sinundan na rin sa mga lugar ng Kenneth, Eaton at Hearst. Ayon sa California Fire Department, malaking sagabal sa ngayon ang tinatawag nilang Santa Ana winds na may dalang mga malalakas na hangin sa lugar. Paliwanag ng mga eksperto, mainit at tuyong hangin ang umiihip ngayon sa Los Angeles na lalong nagpapalala sa mga forest fire. Tinawag din itong devil winds dahil sa napaka-notorious nitong hangin na halosing lakas na ng bagyo at tinatangay ang mga nagbabagang maliliit na bahagi ng mga nasusunog na kahoy at kabahayan sa ere na naging sanhi ng pagkasunog ng buong komunidad pati ang mga kabahayan malapit sa dagat. Nagmula ito sa katimugan ng California at Nevada at sumasalubong sa mamasa-masa at malamig na hangin mula sa hilaga ng Pacific Ocean papasok sa rehiyon. Pinapalala nito ang init at apoy ng wildfires at pinabibilis nito ang pagkalat ng mga apoy sa mga kabahayan. Maalinsangan at mainit din ang panahon sa Los Angeles kung kaya mas madaling matupok ng apoy ang paligid kagaya ng puno, dahon at mga kabahayan. 8 buwan na rin nakakaranas ng tagtuyot at halos walang ulan sa Los Angeles at posible pang tumagal ang nararanasang tagtuyot sa mga susunod na linggo. Dahil dito, hirap na hirap sa ngayon ang mga bumbero sa pag-apula ng apoy na umabot na rin sa 7,500 na mga tauhan mula sa Los Angeles Fire Department ang pinadala habang nasa 6 na po na mga eroplano at helicopter na rin ang kumukuha ng tubig maging mula sa kalapit na dagat para maapula lamang ang mga apoy na ang ibang eroplano ay galing pa sa bansang Canada. May kahirapan din sa pagkuha ng tubig ang mga naturang sasakyang panghimpapawid. Kaya napilitan na lang silang gumamit ng tubig dagat bagamat sanhi ito ng pagkasira ng kanilang mga gamit. Mayroon din gumagamit ng ibang kemikal na isinasaboy naman sa mga lugar na wala pang apoy upang maiwasan lumaganap at madapuan ng baga at hindi na kumalat pa. Pahirapan din ang paglipad sa lugar dahil mabundok ito at hindi nila tansyado ang hangin at ang pagitan ng lupa at eroplano. Ngunit tiwala naman ng mga otoridad dahil sa mga skilled na water bomber ang mga pilotong nagpapalipad ng mga naturang eroplano. Ngunit isa pang suliraning kinakaharap ngayon ng mga bumbero ay ang kakulangan sa tubig sa kanilang pag-aapula ng apoy. Ayon sa ilang pahayagan, karamihan sa mga fire hydrant ng Pacific Palisades, isa sa mga lubhang na apektuhan na lugar, ay walang dumadaloy na tubig. Paliwanag ni Janice Quiñones, ang Chief Executive at Chief Engineer ng Los Angeles Department of Water and Power o LADWP. Ang problema ay dahil nasa matataas na lugar ang mga kabahayan,
Kilala ang lugar sa mga mansyon na nasa gilid ng mga bundok at pataas ang pagkakabuo nito. Dahil dito ay hirap nang umakyat dahil mahina ang pressure ng mga tubig upang dumaloy sa matataas na bahagi ng lugar at magamit ng mga bumbero. Nagkakaubusan din umano ng tubig sa lugar dahil sa taas ng demand dala ng tuyong panahon. Sinabi naman ng LADWP na nagpadala na sila ng 19 na tanker trucks na may dalang tig 16,000 liters ng tubig upang suportahan ng mga bumbero at dumami ang supply ng tubig, ngunit di pa rin ito naging sapat. Nananawagan naman ang LADWP sa mga residente ng ibang lugar sa LA na magtipid muna ng tubig upang makatulong sa pagpapula ng apoy. Problema rin sa ngayon ang kakulangan sa mga tauhan ng bumbero upang magpatay ng mga sunog. Kaya naman ay nananawagan na rin ang LA County Fire Department ng tulong sa mga kalapit na estado. Unti-unti namang tumutugon at nagpapadala ng bumbero ang ibang mga lugar kagaya ng Oakland, Arizona, Nevada, Washington at Oregon at maging ang Mexico at Canada ay tumugon na rin sa panawagan at nagpadala ng kanilang mga gamit at tauhan. Nakadagdag suliranin din ng mga kotseng iniwan ng mga residente sa highway kung kaya mabagal na nakarating ang mga bumbero sa mga kabahayan. Ayon sa mga report, umabot na sa mahigit 500 ng mga kotse ang kanilang ginilid gamit ang mga bulldozer upang makadaan lamang ang mga bumbero. Sa ngayon, malaking katanungan pa kung saan nagsimula talaga ang naturang wildfires. Blanco pa ang mga otoridad kung saan at paano ito nag-umpisa. Isa sa mga tinuturong dahilan sa ngayon ang hindi pa naapulang New Year's Day fire noon pang bagong taon na sanhi ng fireworks at pinalala ng matindi at mainit na tuyong hangin. Ngunit nitong weekend, binawi na ng mga otoridad ang ganitong anggulo dahil imposible na manong lumaki ang apoy kung galing lamang dito. Marami naman sa mga eksperto sa Los Angeles ang hindi na tinitingnan ang anggulo na sinadya ang sunog. Masyado na umanong malaki ang apoy para maging gawa pa ito ng tao. Isa pa, pinaliwanag ni dating Battalion Chief ng Los Angeles Fire Department Rick Crawford na hindi accessible ang lugar na pinagmula ng apoy dahil masyadong mapuno at masukal ang bundok sa bandang ito ng syudad. Kinausap na rin ng mga otoridad ng Los Angeles na nag-iimbestiga sa ngayon ang mga residente upang magdugma rin sa kanilang mga pahayag kung may napansin silang kakaiba o taong may intensyon na magsimula ng apoy bago ang sunog upang makadagdag sa kanilang investigasyon. Ayon kay LA Police Spokesperson Ginger Colbron, pinapangunahan sila ng mga fake news at mga maling impormasyon na pinagpasapasahan ng ilang mga residente kaya ito ay kanilang vini-verify sa ngayon. Isa ring matibay na tinitingnang anggulo sa ngayon ay ang problema sa mga power line. Ayon pa sa mga opisyal ng LA Department of Water and Power, nabasa ng kanilang mga power grid sensor na may problema sa power lines malapit sa mga lokasyon kung saan nagsimula ang sunog. Isa pa, marami ring mga nakabaong linya ng kuryente sa lugar kung kaya posible rin na magkaroon ng overload at magkiskisa ng mga linya na pagmumula ng kaunting baga upang simula ng sunog. Ngunit sinagot na ng maintenance company na nangangalaga sa power grid ng Los Angeles na wala naman silang nakitang problema o irregularidad sa mga power grid mga ilang oras bago pa nag-umpisa ang sunog. Mayroon namang isang electrical transmission tower sa Eaton Canyon ang iniimbestigahan na posibleng pinagmula ng sunog. Sa lugar ng Eaton, nakakordon na ito sa media at iba pa at tanging mga investigador na lamang ang nakakapasok. Bukod dito ay may isa ring sibilyan na naispatan ng mga residente malapit sa Hollywood Hills na may bitbit na sulo o pangsindi kaya agad nila itong pinagtulong-tulungang hulihin tsaka sila tumawag ng kapulisan. Ito ang ilan sa mga teorya na nabuo sa pinagmula ng malawakang sunog sa Hollywood. Ngunit nangako ang mga otoridad ng Los Angeles na ginagawa nila ang lahat upang malaman na ang dahilan ng isang linggong pagtupok ng apoy sa lugar. Kaya sa ngayon ay hindi pa konkreto ang kasagutan kung ito ay natural o may taong sinadyang mag-umpisa sa napakalaking sunog na ito. Dahil sikat ang lugar na Hollywood sa mga matitingkad na bituin ng Estados Unidos, tahanan din ito ng mga sikat na artista. At dito mo malalaman na kahit ano pa ang estado mo sa buhay, hindi ka sasantuhin kapag ang inang kalikasan na ang may gawa. Dahil dito, marami sa mga artista at sikat na personalidad ang hindi pinalampas ng sunog dahil maging kanilang mga mansyon na ilang milyong dolyar ang halaga ay naabo rin sa isang iglap. Kasama rito ang dalawa sa mga tahanan ni Sir Anthony Hopkins na nakilala sa mga palabas na The Father at Silence of the Lambs at ng kanyang asawa na naabo sa Pacific Palisades. Wala rin umano silang nasalba na mga gamit. Hindi rin pinaligtas ang tahanan ni multi-awarded actor at director Mel Gibson sa Malibu. Tanging mga manok na alaga ni Gibson lamang ang nailigtas niya sa sunog at kakaunting mahalagang bagay kagaya ng kanyang mga passport
at ilang mga litrato. Sa isang interview, galit na nagsalita si Mel Gibson laban sa gobernador ng California na si Gavin Newsom at sinabing mas inaatupag pa nito ang pagpapapogi at pag-aayos ng buhok niya kaysa kapakanan mga mamamayan sa California. Maging si President Donald Trump ay sinisisi rin ang gobernador sa kawalan ng tubig na nakatulong sana upang maisalba ang libu-libong mga kabahayan at gusali na natupok ng apoy. Ipinakita naman ni Paris Hilton sa kanyang social media ang natira sa kanyang bahay na natupok sa Malibu, kung saan nasa gilid na ito ng dagat bagamat inabot pa rin ang apoy. Ngunit nagpapasalamat pa rin ito dahil ligtas ang kanyang pamilya. Inilabas naman ni actor Billy Crystal sa isang statement na masakit sa kanyang loob na wala na ang kanilang bahay ng kanyang asawa na kanilang tinitirhan mula pa noong 1979. Tanging laptop at alagang aso lang ang nadala ni Jurassic World actress Daniela Pineda nang lumikas ito sa nasusunog niyang bahay. Marami rin sa mga artista ang lumikas at pinaniniwalaang pati kanilang mga tahanan ay naabo na, kagaya nila James Woods, Mark Hamill at Eugene Levy. Ngunit sa kaso ni James Woods ay maswerte itong nakaligtas ang kanyang bahay nung ito ay kanyang binalikan. Pinawi naman ni singer-songwriter Dua Lipa ang pag-aalala ng kanyang mga taga-suporta na ligtas itong nakaalis sa Los Angeles. Inilarawan din ito kung gaano nakakatakot ang Los Angeles fire sa ngayon. Himala namang nakaligtas ang nasa $26 million na mansyon ni Tom Hanks. Sa isang aerial shot, makikita na tanging kanyang mansyon lamang ang nakaligtas habang naabo na ang mga kapitbahay nitong tahanan sa Pacific Palisades. Pero ayon sa mga netizen na mas dapat tayong maawa sa mga normal na mamamayan ng Los Angeles na nawala ng tirahan kaysa sa mga sikat na artista na kaya naman palitan ng kanilang mga bahay anumang oras. Dahil bukod sa mga artista ay marami ding mga pangkaraniwang residente ng LA na pinaghirapan at pinag-ipunan ng ilang taon ng kanilang mga bahay at sa isang iglap ay tinupok lamang ng apoy. Samantala, ngayon palang babalik ang mga laban ng National Basketball Association sa Los Angeles matapos makansela noong nakaraang linggo. Ipinagdasal naman ni Lakers star LeBron James na matatapos na ang sunog sa kanyang lugar. Ngunit hindi nakaligtas ang nirerentahang tahanan ni Lakers coach at dating NBA player na si JJ Redick. Nakapagtala naman ng maraming insidente na pagnanakaw ang kapulisan sa mga bahay na natupok ng apoy. Ayon sa Los Angeles County Sheriff's Department, 68 na ang kanilang inaresto dahil sa pagnanakaw sa mga kabahayan at sa mga residenteng lumikas. Patunay lamang ito na may mga masasamang tao talagang nagsasamantala sa mga alanganing sitwasyon tulad ng malaking sunog. Ito ang dahilan kung bakit pinakalat na ngayon sa buong syudad ang mga membro ng US National Guard. Kabi-kabila namang tulong ang naipaabot na ng ibang mga sikat na personalidad sa naturang malawakang insidente. Nagpaabot na ng $2.5 million ang foundation ng singer na si Beyonce, habang nananawagan si Kim Kardashian na taasan ng gobyerno ng California ang sahod ng mga bombero at lahat ng tumulong na maapula ang sunog. Ilang mga bansa gaya ng Canada at Ukraine ang nangako na ng tulong gaya ng pagpapadala ng mga dagdag na bombero at puwersa para maapula na ang sunog sa Hollywood. Marami na rin sa mga kainan at restaurant sa Los Angeles ang nagbibigay ng libreng pagkain sa mga nagre-responde at residenteng naapektuhan ng apoy. Kabilang narito ang kilalang Mexi-Italian na kainan na Amiga Amore, World Central Kitchen at ang sikat na burger joint na Shake Shack. Sa pinakahuling ulat, malayo pa sa katotohanan na kompletong maapula na ang buong sunog sa Los Angeles. Ayon sa mga otoridad, 13% pa lamang ng lugar ang kontrolado na mula sa apoy sa Palisades, 27% sa Eaton at 89% sa Hearst. Posible pa rin madadagdagan pa ang bilang ng mga nasawi dahil dose-dosena pa mga residente ang nawawala. Nagpadala na rin ng mga sniffing dog ang mga otoridad para hanapin ang iba pang nawawalang sibilyan. Sa pagtataya naman ng Weather Bureau ng Estados Unidos, lalala pa ang ihip ng mainit at tuyong hangin sa Hollywood ngayong linggo. Sa pinakahuling ulat ng Weather Bureau, mayroong parating na mas malubhang mainit na temperatura ngayon at bukas sa California, habang posible rin ang pagkakaroon ng ulan sa susunod na linggo, na sana ay matuloy upang makatulong sa naturang wildfire. Sa ngayon, nananawagan si Los Angeles County Fire Department Section Chief Ken Haskett ng pasensya at unawa sa mga residente dahil hindi pa sila maaaring makabalik sa kanilang mga tahanan. Bawal pa rin kasing puntahan ang mga natupok na infrastruktura. Maaari pa itong makapagdulot ng pinsala gaya ng biglaang pagbagsak ng naiwang debris, pagsabog o ang posibilidad na masunog uli dahil sa nagbabadyang mainit na hangin na paparating. Kailangan pa manong inspeksyonin ng mga otoridad ang mga dinaanan ng apoy, habang ilang mga pamilya ang kinikilala na ang mga yumao nilang kamag-anak na nauna nang naiulat na nawawala. Sinabi naman ni California Governor Gavin Newsom na dapat ay maging listo ang iba pang residente at maging handa sa paglikas kung lumala pa ang wildfire. Ito ay kahit inalis na ang mandatory evacuation sa ilang mga lugar.
Bagamat hindi pa naaapula, itinuturing na ng Estados Unidos na posibleng ito na ang pinakamalalang sunog sa kasaysayan ng California. Nagpatawag na rin ng virtual meeting si paalis na US President Joe Biden upang alamin ang pinakahuling sitwasyon sa sunog. Matapos itong magdeklara ng major disaster upang maglabas ng pondo para sa mga naapektuhang residente. Sana nga ay humupa na ang matinding hangin na nagsisilbing gasolina sa hindi pa rin humuhupang kabi-kabilang wildfire sa LA dahil marami na ring buhay ang nasayang at marami na ring ordinaryong mamamayan ang nawalan ng permanenteng tirahan. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.